Aminado si Coach Aoki Takeda na isang pagkakamali nang inilabas niya si Kai Sotto sa third quarter ng game. Posibleng maging hudyat pa ito sa hindi na pag-renew ng kontrata ng isang taon ni Kai Sotto dito sa Japan B-League. Itinatago nga ba nila ang magandang skills at highlight ni Kai Sotto para hindi mapansin ng NBA? Well mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, please huwag kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, consistent yung play ni Kai Sotto sa naging laban nga po ng Yokohama kontra dito sa kupunan ng Shinshu Brave Warriors. Simula first quarter nakita natin kung paano talaga naghalimaw ang ating pambato na si Kai Sotto. First 4 points sa ating pambato na si Kai. So kapag nagkakaroon ng foul si Kai, napansin na natin at nagbago na talaga itong si Coach Takeda. Bigla na lang inilalabas si Kai Sotto at ilang minuto na lang ang natitira saka pa ipinapasok. So okay naman, walang problema doon, pero nakita natin hindi maganda yung ginawa niya sa third quarter ng ating pambato na si Kai Sotto. Nauulit-ulit yung sistema nung naglaro si Kai Sotto sa Adelaide 36ers nung hawak siya ni Coach CJ Bruton. Kung titignan po ninyo, kapag umiinit si Kai Sotto, inilalabas, nawawala ang momentum at chemistry ng ating pambato kapag bumalik na siya sa game. Dapat kasi kung titignan po ninyo, posibleng ito'y strategiya din nitong Yokohama ni Coach Aoki Takeda para hindi masapawan ng ating pambato na si Kai Sotto yung mga player po, mga Japanese player nitong Yokohama, at nakita rin natin isang rason nito para mas mag-stay pa si Kai Sotto dito sa Japan B-League. Kasi nga naman kung ibabangko si Kai Sotto, hindi maipapakita yung kanyang pangmalakasang highlights, which is hindi yan mapapansin ng mga NBA scouts. Alam po natin yan. The more na marami yung exposure ni Kai Sotto, the more na mas napapansin siya ng mga NBA scouts. So kung ano-ano bang mga scout yan mga kaibigan. So ang tanong, posible po itong maging hudyat na posibleng dapat ay lumipat na ng ibang team si Kai Sotto kung mauulit lamang ng mauulit yung ganitong sistema nga po ni Coach Aoki Takeda. So lumalabas lamang mga idol na hindi marunong mag-manage ng mga player itong si Coach Aoki Takeda, at masasabi din natin na isang pananabutahe yung ginawa niyang paglabas kay Kai Sotto sa third quarter ng game. At kung mauulit na naman yung mga ganitong senaryo, ay siguradong a-action dito ang agent ni Kai Sotto na Wasserman, kasi kung paulit-ulit lamang na ganito ay parang pinaglalaroan lamang nila si Kai Sotto, lagi na lang nauulit yung ganitong senaryo. Akala natin okay na dito sa Yokohama B Corsair. Once kasi gumaganda yung laruan ni Kai Sotto at nagiging consistent, ganyan naman ang ginagawa ng mga head coach sa ating pambato na si Kai Sotto. Nauulit lamang ng nauulit. Kaya hindi na nakakapagtaka mga kaibigan na laging talo ng Yokohama sa kanilang mga laban. Hindi kasi nila alam gamitin ng maayos etong ating big man 7-footer na si Kai Sotto. Napakalaki na po ng advantage sana ng Yokohama dahil sa depensa pa lang ni Kai Sotto lamang na. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, wala namang problema kay Kai Sotto. Nasa head coach, nasa mga kakampi niya ang problema. Si Kai Sotto, ginagawa niya po yung best niya. Talagang nakita natin, mas agresibo, mas masipag na po siya ngayon. Wag lang sana mawawala yung pagiging agresibo ni Kai Sotto, kasi kapag naulit yung ganitong senaryo, for sure tatama rin maglaro si Kai Sotto. Sasabihin na naman ng mga bashers, malamya at hindi kumukuha ng rebound si Kai Sotto. Ngayon, alam natin yung pinaka main reason kaya minsan nawawala ng gana maglaro ang ating pambato na si Kai Sotto. Pero tuloy-tuloy lang suporta sa ating mga pambato mga kaibigan. Kai Sotto tuloy-tuloy yan. May 9 games pa sila. Ang susunod na laban po ng Yokohama kontra naman sa kupunan ng San Eneo Phoenix sa April 13 po yan, 2024. Nasa top 3 po ang kanilang makakalaban. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.